Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mahigit 50,000 ang pinangangambahang masawi at hindi bababa sa 12% ng mga residential building ang mapipinsala kapag nagkaroon ng 7.3 magnitude na lindol dito sa Metro Manila. Ito ang naging pagtaya ng mga eksperto mula po sa FIVOC sa harap ng pinangangambahang The Big One, tulad ng naranasan sa Myanmar at Thailand na ikinasawi ng halos 2,000 tao. 4 na kababayan nating Pinoy sa Myanmar ang iniulat na nawawala kasunod ng malakas na lindol, kabilang ang mag-asawa na nakatira sa isang gumuhong gusali. Sinabi po ni FIVOC sa Director Teresito Bacolcol na bagamat imposibleng mahulaan ang mga lindol, ngunit batay sa historical records, ang West Valley Fault sa kahabaan ng eastern side ng Metro Manila ay hinugna para sa major earthquake sa ating henerasyon o sa susunod na generation. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Sa hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Magandang morning. cross the track. Lamig. Viaduct looms like a Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? gathering. How are ya? Oh, handsome man, How's your weekend? black cold. Nakapagpahinga ba? Nakapag-recharge? Sana naman kahit na konti ay nakapag-recharge, nakapagdagdag ng baterya. Ayan. Baterya ng katawan. Nakauwi ako ng Nueva Ecija kahit sandali lang. Aba, mabuti. Nakalanghap ng sariwang hangin. Ayan, umalis ako dito. Nakakain na ka ba ng kaning binahugan ng gatas ng kalabaw? Mismo. Ayun, ang Mismo. masarap. Kumbatsero. Daig mo pang nakatira ng matinding vitamins. Dahil nga mababa ang presyo ng palay dyan, kumbatsero, kinukwento nitong si Prof.
Si Prop. Si Prop. Eh, sabi niya, umani tayo ng konti din sa maliit na sakahan natin dito. Bossing, sabi niya gano'n. Eh, hindi na raw niya binenta. Hindi na binenta. Hindi na niya binenta. Ang ginawa niya ay binigas na lang. Okay, pinakono. Pinakiskis na lang, kumbatsero. Eh, sabi ko, saan mo ba pinakiskis? Eh, tama-tama, Eka. Andito sa likod. May kono na ba ako sa likod? Meron, Eka, rolling na kono ngayon dito sa atin. Meron na palang gano'n. Dati naman may gano'n. Pero iba ang style pala ngayon, kumbatsero. Ang style ngayon ng rolling ay kanya darak. Kanya ang darak. Doon sa nagkokono. Wala ka nang babayaran. Kanya ang darak. Yun ang pinakabayad mo, yung darak. Pero yung binled sa'yo na may-ari. Tapos binled, tsaka yung bigas mismo, syempre. Saka yung bigas. Tapos kung batsero, isinasako na nila ng maganda. Yung mga parang yung binibili mo ngayon na tig to 25 kilos. Ang ganda na sako. Sabi ko, may bayad ba to? Wala. Ako na daw yun. Basta kasama na sa darak yun. Oo, yung basta darak lang ang kukunin nung ibig sabihin ganun ka mahal na rin siguro ang darak palagay ngayon. Ko, sabi ko, alam mo kung batsero, ang ganda ng yield. Ang kwenta ni Prop nasa 72% ang yield. 72. Normally 65% lang ang yield ng palay to bigas. Kapag pinakiskis na. Pinakiskis mo, maganda. Ibig sabihin, maganda rin yung makina nung rolling kono. Maaari. Hindi niya dinudurog ng husto, ano? O kaya walang bukod na bulsa na kung saan napupunta yung ibang bigas. Tama, alam mo, style yan ng iba eh. Style yan ng iba. Pero dahil sa magkakapit-bahay naman, hindi naman talo. Hindi na magdadayaan. At saka ang ganda ng bigas, kumbatsero. Maganda pagkakakono. Yun ang pinakamasarap. Pag binahugan mo yung isinaing mayon at binahugan mo ng gatas ng kalabaw na mula sa inahing malaki na yung bulo. Malaki na yung bulo, kumbatsero. Ay, sarap. Malapot-lapot na. Sarap. Malinamnam yung gatas ng kalabaw na yun. Papatakan mo lang ng konting asin na gano'n. Bihira na alala ko na. Sabado na umaga, nandiyan ako sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Kaya ayos. Kayo ho ba'y nakatikim na ng gano'n? Kaning binahugan ng gatas ng kalabaw. Lalo na yung puro. Yung iba kasi hinahaluan eh. May nagbebenta, hinahaluan ng Caloocan. May gano'n. Ako, inaamoy ko talaga tapos inaalog kong gano'n. Inaamoy ko tapos inaalog kong gano'n. Magkakaalaman. Titingnan ko kung tumitining kung doon sa labi ng bote, medyo malapot na kumukulay na gano'n. Pagka gano'n. Kapag mabilis na nawawala, may halo. May halong tubig. Nagpapasarap pa naman doon yung dahon ng saging na ipinasaksak doon sa bunganga ng bilog. Tama. Ngayon Coke 2 liters na eh. Ganun ba? Malalaki na ngayon na. Ibig sabihin, marami yung gatas nung kalabaw. Ano? Marami, kumbatsero. Saka, ang matindi nito, dahil pinakulo mo man ng konti, diba? Hindi, medyo tumagal ng konti bago kami kumain. Di yung nasa ibabaw, natuyo, nabuo. Yun ang masarap. Tingnan mo. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? March 31. Aba, payday Monday pala ngayon. Kumusta ba ang yield ninyo? Ang yield? Ang yield ng inyong mga kumpanya? Ayan, nakapagpapasahod ba ng maayos ang inyong mga kumpanya? May naririnig ako, may mga kumpanya pa rin hindi nagpapasahod ng maayos. Minimum. Oo. Below minimum papasweldo. Dapat isinusuplong yan kaagad. Kahit lampas 15 ang empleyado. Gano'n. Dapat isinusuplong nyo kaagad yan at galit na galit yan si Secretary Benny Laguesma. Kakasuhan yan at sasampahan kaagad ng kaso yan sa Department of Justice kung saan ay ang Secretary si Secretary Boying Rimulya na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday Secretary Boying Rimulya. Secretary Boying, happy birthday. Wala ba tayong libreng justice dyan? Justice for all. Ayan. Ito hong pambungad natin hindi ho kami
nananakot din ho. Hindi ho kami nananakot maski ang P-Box ay hindi nananakot, pero mukhang kailangan talagang manakot. Oh, lalo na ho sa mga kababayan natin na sa bagay talagang ganoon iniintindi hanggat hindi nangyayari. Hanggat hindi nararanasan, hanggat hindi na-experience. Madalas ho natin, siguro kayo man mismo nagsasawa na rin na the big one. Ano ba yun? Earthquake drills. Earthquake drill. Baka yung iba nabubuwisit na sa ganyan. Nako, wag ho. At magsilbing paalala sa atin itong nangyari dyan sa Myanmar. Gano'n na exact death toll doon, Yuel? 1.6 ba? 1.6 o umabot na ng 2,000? 2,000 na raw kumbatsero inabot pa pati ang Thailand, ang Bangkok niyanig din, no? At may mga namatay din doon pala, kumbatsero. At sa katunayan, sa ngayon, may Pilipino pa palang nawawala. Missing, may 4 na Pilipinong nawawala. 1,700 daw po ang death toll dyan sa Myanmar. At sa Thailand, ilan doon sa Thailand? Nung una 10 ang inulat na namatay. Mamaya kukuha tayo ng update dyan sa ating mga kinaukulan. Siyempre, sa mga lugar na mga bansang sa mga kalapit nating bansa, hindi mawawalan ng Pilipinong nagtatrabaho doon. Dyan sa Thailand, kumbatsero, ang mga Pilipino dyan, karamihan, mga teacher. Maraming teacher dyan. Yung English teacher. At saka puntahan din talaga ng mga Pilipino yan. Lalo na yung Bangkok. Ayan, nasa 17 na raw. 17 na ang namatay, ang death toll dyan sa Thailand. Dahil po sa napakalakas na lindol na yan na tumama sa Myanmar. Nakita mo naman, kumbatsero, yung mga video dyan no? Oo. Sa Thailand lang, kumbatsero, yung gumuhong skyscraper na under construction. Under construction, nakita mo para bang yung pinapasabog dinidemolish na mga building. Yung mga building, ay grabe. Grabe, talagang mahihintakutan ka. Tama, kumbatsero, hindi tayo nananakot, pero dapat na talaga tayo matakot. Yung sinasabing nakakasawa na yung fire drill, yung earthquake drill, wag na tayo sumali dyan. Tsaka yan, the big one na yan. Kailangan meron tayong mga nakahandang mga gagawin natin. Samantala, dito sa atin, napanood nyo ho ba yung viral video ng pamamaril dahil sa road rage? Nagulat ako nung mapanood ko yun. Akala ko nga rin luma. Yung pala bago, kaya sigaw ng iba. Akala ko ba may gun ban? Bakit may dalang baril yun? Pwede mo bang maipakita sandali, Yuel, yung video na yon? Ang tindi tinama. Ito yung simula. Nagsusuntukan dalawa ako siya Ayan dalawa laban sa isa Dalawang rider laban sa isang naka-t-shirt na puti. Yung nagmamaneho yata yung SUV na yon. Tapos ayun yung babae. Nagbibideo sa kanya Nakikita mo yung nagbibideo. Mukhang Mrs. ba niya yun? Parang yun nga ang Mrs. Siguro. Pero tinanong ninyo sa sumunod na video, nako, ang saklap ng pangyayari. Ayan siguro dahil nakuha na siya, parang pinagtutulungan siya. Bigla na lang bumunot. Ayun, ako, si Mario Joseph. Parang bumunot pa, kumbatsero. Hindi naman niya kinuha, no? Wala siyang kinuha sa loob ng sasakyan. Binunot niya. Nasa katawan niya. Oo, nasa katawan na niya. Ayun, Ayun, dinadampot niya ngayon yung kasama niya. Kasama niya na asawa tinamaan niya. Tinamaan Kasi kung makikita ho ninyo, yung nung bumunot siya ng barel, yung kasuntukan niyang naka-helmet na isa, nakita, biglang yumuko. So yung nasa likod ng tinamaan, yun yung kasama niya. Totoo. Kasama nung namarel. Tapos sunod-sunod pang nagpaputok. Dahil bulagtado sa tabi ng sasakyan niya, yung isa, hinila niya para makaalis siya. Itong suspect na ito ay sa mga sumunod na pangyayari. Ito, sumunod na video, inabutan. Inabol ng pulis. Inabol ng pulis. Ayan pala, Baka may car chase pa yan. Hot pursuit. Ito yung hot pursuit. Yan hot talaga. Yung nire-report nakalagay sa blatter ng pulis. Nagsasagawa ngayon ng manhunt operation. Parang nai-imagine mo, hinahabol ng pulis. Hinahabol. Wala yun. Ito, totoo. Totoong hinabol. At inabutan,
Ayun, no? Tapos, ayun, pinaligiran. Andyan din sa loob yung babae. Andyan din yung, Oo, may yung tama. victim Oo, yung tinamaan niya. Sa kaya tinamaan, ano? Oo, mamaya, antabayan niyo po ang Nasa follow-up sling bag dyan. pala. Yung barel. Oo. Ito, bata pa to si, yung suspect. Pambira. Kaya sa mga nagmamaneho dyan, mga nasa kalsada na, ganitong oras, alas 6:19, napakadami ng sasakyan, lalo na dyan sa Commonwealth. Ano Chill ba lang. klaseng baril yan, kumbachero? Ito ay parang 9mm yan, kumbachero. Yun ang gamit niya, Parang kumbachero. Glock 9mm Oo. Yung kanyang barel. Kaya maraming putok Maraming putok ang kaya kanyang lang, pinawalan. Mabuti na lang hindi 45 yun, kumbachero. Kung medyo malakas-lakas na talaga, kalibre yun, patay yun bawat tamaan niya. Oo, pero yung bawat parang Ilang putok, parang marunong naman siyang pumutok, kaya lang galit Oo, tsaka galit siguro, tensyonado gigil na siguro siya noon no. Oo. Ang tingin kaagad natin do sa video pa lang, parang patay kaagad yung yung rider. oh. Yung unang mas malapit sa kanya parang mukhang sa initial report kumbachero ay mukhang walang patay. Mabuti wala. na lang. Mabuti na lang. Mamaya kukuha tayo ng update mula sa ating RH reporters sa lugar. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunyin at Ka-Jerry. Dos. Oras po natin. Oy, may pasok ngayon, bukas pa deklaradong holiday Holiday ba bukas? Bukas pa April 1. April Fool's Day. April Fool's Day. Pero totoong holiday. Totoong holiday. Hindi ba lokohan yan? Hindi naman. Pero sabi ng Muslim community, ay ngayon daw talaga ang Idil Fitr. Ngayong araw na to. Kaya nga pag dumaan ka dyan sa Luneta, ang dami nating mga kababayang Muslim. Andyan ngayon. Andyan at may celebration Yun ba yung end of Ramadan pagtatapos ng Ramadan? End of Ramadan. Ayan. Yung oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Jap It Hun 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. At Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes at 31 ng Marso 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 45 pesos maximum SRP sa imported na bigas. Epektibo na ngayon. MMDA naglagay ng mga bike vulcanizing area sa Metro Manila. Panibagong oil price hike kasado na sa unang araw ng Abril. Mga Pinoy na nakaranas ng gutom tumaas pa ayon sa SWS survey. Team Grocery. Team Grocery. Tumanggap din daw ng Intel Fund mula sa Office of the Vice President. At road rage sa Antipolo City na uwi sa Pamaril, 3 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:26 ang ating oras. Sa atin munang good news. ACS Good News. Ipatutupad daw po ngayong simula ngayon ang 45 pesos kada kilong maximum suggested retail price sa imported na bigas. Upang matiyak ang pagsunod ng mga retailers, mag-iikot sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at DTI Secretary Cristina Roque sa ilang palengke sa Quezon City. Ang maximum SRP sa imported na bigas ay nagsimula sa 58 kada kilo noong Enero, ibinaba ng 55 noong Pebrero, naging 52 noong gawing dulo ng Pebrero at 49 pesos kada kilo noong Marso primero. Sinabi ni Secretary Laurel na
Ibinaba nila sa 45 pesos ang max SRP ng imported na bigas. Makaraang bumaba ang halaga ng butil sa international market sa pinakamababang antas nito sa loob ng mahigit 2 taon. Ikinalat ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang bike vulcanizing area na programa ng Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go. Sinabi ni Go na inilagay nila sa mga specific area ang mga bike vulcanizing area. Bike vulcanizing. Partikular sa kahabaan ng EDSA upang tulungan ang mga motorista, hindi lang yung nagbabike, kundi maging yung mga nagmumotor. Ang nasabing programa ayon kay Go ay libreng nagbibigay ng serbisyo. Ayos. Sino ba naman ayaw ng libre? Oo nga. Nililaw ni Go na matagal nang nagsimula ang nasabing programa ng MMDA na tumatakbo na mahigit sa 1 taon. May mahigit pisong taas presyo ang mga produktong petrolyo bukas, unang araw ng Abril. Sa pagtaya ng Department of Energy batay sa nakarang trading days ng Minoflat Singapore, ang presyo ng gasolina ay posibleng tumaas ng 1.40 kada litro. Naku po. Ang diesel naman at kerosene ay pwede raw itong tumaas ng 1.20 kada litro. Nakaapekto sa presyo ang sanctions na ipinataw ng US sa Iran at ang pagbabawas ng oil production ng 1 milyon kada bariles. Alas 6:28 na ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Nadagdagan pa ang mga natuklasang questionable at kakaibang pangalan na mga binigyan umano ng confidential fund ng Office of the Vice President. Sa dokumenteng isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA, mistulang listahan ng mga bibilhin sa palengke o grocery store. Ang mga bagong pangalan na nadiskubre ng Kamara. Ano ba yung mga pangalan na yan? Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kabilang sa mga pangalang ito sina Beverly Claire Pampano. Uy, paborito ko yan, yung pampano. Isda na to. Ano bang gusto mo sa pampano? Prito o yung steam? Yung may konting sauce. Steam. Yung may konting yung merong supreme sauce. Pagka natikman mo yung pampano na steam sa Katonyings, sasabihin mo, bakit napunta dito? Hindi pa pang Chinese restaurant. Sabihin mo, ganun. Anong oras na? Lakyang dakawon. Sumunod. Miko Harina. Kailangan din yan. Pangkatonyings din ito. Yan. Kailangan yan. Ang nagsusupply niyan, si Kuya Eric. Hindi, ito yung kasunod ang sinusupply ni Kuya Eric. At Sala Kasim. Sala Kasim? Oo. Katunog ng Kasim na parte ng baboy. Kano ni Cheryl yan? Yun ang hindi ko alam. Baka pinsang buo ni Cheryl Kasim. Ito pa. Pati Ting. Patitim? Parang patatim yun. Parang patatim. At Ralph Josh Bacon. Bacon. Tulad ng mga nauna, ayon kay Ortega, walang birth, marriage or death record sa Philippine Statistics Authority ang mga bagong pangalan. Para sa mambabatas, lalong tumibay ang irregularidad sa ginawang paggastos sa confidential fund ng OVP. Alias nga yung mga yan. Wala talaga yan. Matatandaan noong nakaraang linggo, inilabas naman ni Ortega ang pamilya Amoy. Ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy, si May. Si May Amoy. Iba yun. At Jog Di Asim na tinawag na Team Amoy Asim. Ano ba to? Joke ba to? Na nakatanggap din umano ng confidential fund mula sa Department of Education nung si Duterte pa ang kalihim nito. Bukod pa rito ang Dodong Gang at Pamilya Piatos. Mahirap din yung trabaho niyan, paggawa ng mga pangalang ganyan. Mag-isip ng ganyan. Pero kung ikaw ang merong milyon, masisipagin ka. Talaga.
Punta ka lang sa mga tindahan, sa grocery, makakaisip ka nga ng kutakot-takot na pangalan. ACS Balita. Alas 6:31 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Lumobo sa pinakamataas na antas mula nung pandemya ang hunger rate o bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila'y nakaranas ng gutom. Sa datos ng Social Weather Station survey na isinagawa March 15 to 20, lumabas na 27.2% ng respondents ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger dahil sa kawalan ng sapat na pagkain. Mas mataas ito kumpara sa 20.2% hunger rate noong 2024. Pinakamataas mula nang maitala ang 30.7% hunger rate noong namang September 2020. Oras po natin, Dr. Jessica D. 6:32 ng umaga. 3 ang sugatan matapos na mag-amok ang isang motorista sa road rage sa Buso-Buso, Antipolo City sa Rizal kahapon. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Marcos Highway, Barangay San Jose, dakong alas 5 ng hapon. Lumabas sa investigasyon na sakay ng itim na Toyota Fortuner na may plakang DAN 7421 ang suspect at patungo sa Kogyo, Antipolo nang makaalitan nito ang isa ring motorista. Nang mauwi sa pagtatalo, sinubukan na, ito rider nga yun, no? Sinubukan na umawat ng iba pang motorista na nakakita sa kanila pero pinagtulungan muna. Pinagtulungan ng dalawang rider. Dalawang rider. Dalawa yung nagpapalitan na parehong naka-helmet sa pagsuntok dito kay Pogi Kay Pogi, Kaya nung siguro napagod na. Nung napaatras umatras siyang ganon, ayun. Bumunot na po ng may baril palang dala. Itong si Pogi at nagpaputok ng baril. Ayun, tinamaan po ang nasa paligid niya. Yung unang inasinta niya yung isang rider na nasa harap niya. Pero mukhang ang una niyang tinamaan yung nasa likod. Yung kasama niya. Kasi nung pagbunot niya, nung makita nung rider, yumuko. Pagputok, ayun, tinamaan na yung nasa likod. Babae. Yung babae, mukhang yun yung asawa niya. Yung babae po, 22 anyos na babae ay tinamaan sa braso. Mabutit braso lang. Sa braso. Tapos, yun namang isang rider, 52 years old na lalaki ay tinamaan sa ulo. Uy. Yun namang isang 29 anyos ay tinamaan sa dibdib. Mario Josep, So sumuko, tatlo yung may tama. Sumuko na po sa mga pulis. Hindi sumuko. Nahuli to Inabol yan Inabol to Kasi sinabol to. Nakita natin yung video tapos, ito pong suspect na to na ito yung habulan huli sa isang car chase. Ayan. Ito yung hot pursuit. Hot pursuit operation ng mga pulis ay itinago daw po sa alias na Ken. Si Ken. But may alias pa. Ano ba yan? Pinangalanan na to. Confidential age, ano ba yan? Nakatanggap din ba ng Intel Fund yan? Si Ken Asim. Matinding pumutok maasim At ngayon naharap sa 3 bilang ng frustrated homicide at paglabag sa comprehensive firearms law. At may kaso rin siya na paglabag sa gun ban. Ay, siyempre. May gun ban gun ban ngayon Antabayanan po ang follow-up ng ating RH reporter sa pangyayaring yan. Bata pa. Kung 22 anyos yung kanyang kasamang babae, kita mo naman itsura. Mga malamang, ganun din yung edad niyan. Ay, nako. Nagbabaga pa rin ng ACS Balita. Alas 6:36 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi!
Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:41 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang lalawigan ng Batangas at Oriental Mindoro alas 7:49 kagabi. Ayon sa PHIVOX, tumama ang epicenter ng pagyanig sa Verde Island, may lalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Calapan City, Oriental Mindoro, intensity 2 sa ilang lugar sa Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Wala namang inaasahang aftershocks habang wala ring inaasahang pinsala mula sa nangyaring lindol. nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagkahulog ng mga rocket debris kasunod ng pagpapakawala ng China ng kanilang Long March 7A rocket sa Wenchang Spacecraft Launch Site. Ayon sa PhilSA, natukoy nila ang ilang drop zone sa norte gaya ng Dalupiri Island, Cagayan, Burgos, Ilocos Norte, Camiguin Norte, Cagayan at Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi tatama sa lupa, sinabi ng PhilSA na maaari ito magdulot ng panganib sa mga naglalayag. Umabot na sa 11 naitalang election-related incident ng PNP nang magsimula ang national and local campaign period. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, mula sa 39 na napaulat na election-related incidents, 11 lamang dito ang validated na may kaugnayan sa eleksyon at 23 naman ang walang kinalaman sa halalan. Sa naturang datos, 5 ang sumailalim sa investigasyon habang 6 naman ang nasa case build-up. Tinutugos na rin ang mga sospek kung saan ay ilan sa mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno at kandidato sa eleksyon. Hindi naman pinangalanan ni Fajardo ang mga nasabing sospek, ngunit tinak ang patuloy na pagbabantay ng pulisya para hindi na madagdagan ang datos. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 12 tripulante mula sa nasunog na cargo vessel sa karagatan ng Limbones Island sa Nasugbu, Batangas. Sa statement, tinukoy ng Coast Guard ang nasunog na barko na MV Castfield the 15th na umalis mula Delpan, Maynila noong Sabado ng madaling araw patungo sana sa Culyon, Palawan. Kargado ang barko ng mga general merchandise, hardware materials, sako ng bigas, simento at gasolina. Nagsimula ang sunog bandang alas 2 ng madaling araw habang naipadala ng Coast Guard ang patrol ship ng BRP Boracay bandang alas 4:30 ng umaga kung saan nailigtas ang 7 crewmen kabilang ang kapitan ng barko na nagtamo ng minor injuries. Standby lang RH reporters, nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Si Mommy at si Washing Machine, bili Jerry Baja. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah. Ay, good morning kay Tatay Bonnie Aporo, retired police ng Maynila. Aba. Tatay Bonnie, nakita mo ba itong banner story ng Philippine Daily Inquirer? Tatay Bonnie Aporo. Ayan, Colonel Doromal. Ayan, Colonel Wilson Doromal. Magandang morning. Nakita nyo ba yan? Ayan, no? Government extends aid to Duterte ralliers arrested in Qatar. Oo, may mga totoo pala to na may mga meron pala na dakip na mga kababayan tayo
Diyan na sa mga nag-rally. O siguro yan yung panahon ng nung sa birthday ng dating Pangulo. Mismo, nung March 28 pala ito nangyari. Marami hong mga pagkilos bilang pagbati nila sa birthday ni dating Pangulong Digong. Diyan sa Qatar, medyo mahigpit pala dito dapat krimen pala dun yung mga ganitong klase ng mga pagkilos. Ano? Dapat alam ng mga kababayan natin yan, siguro naman bago sila nagpunta ron, yung mga kababayan natin, di ba, meron pang mga seminar yan. Totoo. Kung first time kang pupunta sa isang bansa, may mga dinadaanan hong seminar yan sa POEA para kung ano yung mga kultura doon, pati mga do's and don'ts doon sa bansang pupuntahan nila. Diyan sa mga ganyang klase ng bansa tulad ng Qatar, hindi ho demokrasya diyan. Talaga, 'di ba? Kaya pagka nga nagnakaw ka, putol kamay parang putol dali, 'di ba? May mga ganun so hindi talaga katulad dito sa atin na kung kailan mo maibigang magtipon-tipon, merong freedom of assembly, freedom of speech at iba pa, expression, doon may iba-ibang batas. Meron daw hong mga kababayan tayong nakapiit ngayon. 20 pala ito kumbatsero Nako, ayan. At ang nako. Pero ang Philippine Embassy daw po sa Doha at ang Department of Migrant Workers ay umaaksyon, kumikilos naman. Kaya mamaya kukuha ho tayo ng update dyan mula sa mga concerned government agencies natin. Kahit ba sabihin pang mga Duterte supporters yung mga yan dapat tulungan ng pamahalaan, lalo mga na Pilipino yan. Mga kababayan nating Pilipino pa rin yan. Magkaiba man ng pananaw, magkaiba man daw ng paninindigang politikal, kailangang iparamdam pa rin ng gobyerno na andyan ang pamahalaan natin na tumutulong sa kanila. Ayos! Palakpakan! Samantala, ang mga kababayan nating Muslim, ano yung pinagdiriwang nila ngayon, kumbatsero? Idil Fitir. Ang pagtatapos ng Ramadan. Ibig sabihin, kainan niya na yan. Kainan na ito. Nandyan daw po sa pag-aayuno kasi yan, kumbatsero. Yung Ramadan. Yung Ramadan yung bang hindi ka kakain from sunset to sunrise to sunset. Ayan. Pag padilim na, tsaka ka na pwedeng kumain. Nung nga nasa Turkey kami, kumbatsero, nataon na Ramadan. Kaya pala sarado ang karamihan. Gusto naming makakain ng ibang klaseng pagkain naman dahil sawan-sawa ka na doon sa sarado. Sabi na, hintayin natin mga baka alas 10 yan. Hindi, baka alas 11. Hindi pa rin nagbubukas. Yung pala talaga dahil sa Ramadan. May mga pagtitipon. Dahil pwede nang kumain. Celebration. Kanina, nakwento ko nga sa iyo, kumbatsero ang dami nating mga kababayang nandidiyan na Muslim, nandyan sa Luneta. Namamasyal. Dahil sa, siguro, may picnic na siguro dyan. Ayos, maganda yan. Sa Maynila kaya, sa Golden Mosque, sa Quiapo. Saan kaya? Baka nakikikain na ron. Si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, maagang nagtungo ang ilang mga kababayan nating Muslim dito sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila. Ito para sa isasagawang panalangin kasabay ng pagdiriwang ng Idil Fitir na tanda ng mga pagkatapos ng Ramadan. Libo-libo mga Muslim mga naghahanda na at kanya-kanyang pwesto dito sa para hintayin yung simula ng kanilang panalangin mamayang alas 7, ngayong alas 7 ng umaga. Bukod dito, marami din nagtungo bukod sa Quiapo, marami din nagtungo dito sa Quirino Grandstand para doon na manalangin. Kaugnay nito, ang mga pulis ay mahigpit ang seguridad na ipinapatupad para mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa paligid ng Golden Mosque. Dito sa Quiapo, Anthony, Jerry, yung Arligue, yung kalsada ng Arligue, Globo de Oro, basta yung vicinity ng Manila Golden Mosque ay nakaupo na at maya magsisimula na yung kanilang panalangin. At ayon sa mga polis, ang pinaka-estimate crowd sa loob ng Manila Golden Mosque ay nasa 1,500.
Kaya sa kabuuan, kanina more or less 4,000 sa vicinity ng Manila Golden Mosque ang estimate crowd ng Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. 3 minuto na lang, alas 7 na. Ito na yung follow-up natin diyan sa nangyaring road rage sa Buso-Buso sa Antipolo, kung saan ay isang driver ng SUV ang nakipagsuntukan sa dalawang rider na nauwi sa pamamaril. Ando ng ating RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Mabilis na narasto Jerry at Anthony ng kapulisan dito sa Rizal. Sa panguno, of course, si Police Colonel Felipe Maragon, siyang Provincial Director ng Rizal PNP at ang Antipolo City Police. Itong suspect sa nag-viral na road rage sa City of Antipolo, matapos lamang itong ilang saglit, tutulong na rin ng Comelec checkpoint. Kaugnay niyan ay katabi natin ngayon ang Provincial Director ng Rizal Provincial Police Office, si Police Colonel Felipe Maragon. Sir, kumusta na itong update doon sa sabing insidente? Congratulations unang-una, pero dinawin lang natin yung isa doon sa sinasabing casualty kahapon ay buhay yun. Tama po, no? The good thing is lahat po ng wounded victims ay buhay. Yung isa lang po na medyo critical is ongoing pa rin yung surgery. But yung dalawa po na biktima ay na-discharge na at yung isa naman po ay nailipat na sa ward. Ibig sabihin na for recovery na yun. So lilawi ko lang yung critical na kondisyon kasi malapit ang binaril. Siya yun, yung rider na bumulong. Yung rider. Tama po. Yung matanda, no? Hindi naman matanda, mga 50s, no? 50s yung edad nitong nabaril na. Saan tama nun? PD, saan po ang tama nung 50 plus na yun? Sa ulo po, sa ulo. Sa ulo talaga. Naku, delikado na sa ilalim na po pala ito sa surgery, ano? Tama po, ongoing po yung surgery operation po sa kanya. Oo, pero parang maraming putok 'yun ang inabot nung rider na 'yun. Isa lang ang tama noon, PD? Tama po, isa lang yung tama. Oo. Yung babae na tinamaan daw sa braso. Tama ba sa braso? At ano ba talaga ang relationship niya dun sa Namarel? Sa Namarel? Initially, nung in-interview ko po yung suspect, itong Namarel is partner niya. Kasama niya dun sa SUV. Kaso lang nung nagkaroon na ng confrontation, verbal at physical, lumabas din siya. At nung nagpuputok na itong ating gunman, ay natamaan niya itong partner niya. At na-discharge naman niya. Ano bang pinagmulan nung pinaka-altercation? Kasi para makita namin doon sa video, mukhang medyo kinuyog pa itong SUV driver ng mga nasa paligid bago siya bumunot ng baril. Initially po, yung information na nakalap natin sa Antipolo Police Station ay gigitan kalsada. Ang allegation ng ating biktima, ito actually mag-ama to, no, na nakamotor, tig-isa silang motor. Anak ang nakagitikan. Then itinawag niya sa ama niya dahil may communication sila sa motor through yung gadget, no? At yun nga nung huminto, yun nga na-confront nila tong driver. At nauwi sa verbal. And of course, shooting incident na rin. Anong mga kaharapin itong violation nung Namarel? Lalo pa siyempre meron tayong election gun ban, Colonel? Tama po, no? Pine-prepare na po yung complaint natin na frustrated homicide. 4 counts yun. May violation of Republic Act 10591. Ito yung Firearms and Ammunition Regulation Act. Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At saka po yung Omnibus Election Code dahil po yung ongoing pa rin natin gun ban. Oo. May papel ba 'yon, PD? May lisensyado sa kanya yung barel? Tama po, ngayon lang natin kuha yung result of verification from the Firearms and Explosive Office. Dahil walang maipakita initially itong suspect natin ng dokumento. But meron po tayong nakuha at registered sa kanya. Registered naman sa kanya. Magandang i-highlight din dito, Jared Anthony, dahil doon sa police report ko doon ni Kamali Colonel, wala pang isang oras or more or less isang oras, na-arrest agad yung suspect. Ang nakasukol sa kanya
is yung COMELEC checkpoint, yung election checkpoint po natin. Maaari niyo bang makwento, sir, yung nangyari? Well, yun nga, I commend the personnel, lalo na yung mga arresting officers ng Antipolo Component City Police Station dahil sa maagarang responde. That led to the arrest of the shooter, itong suspect natin. No, nagkaroon ng habulan, drug-led operation, ay tawag sa mga entrance and exit points ng Antipolo. At yun nga, nasa kote dito sa ating border control point na nagsisilbing COMELEC checkpoint natin. Medyo sensitive ngayon, katuming ka, Jerry, yung Camp Kramis, yung mga ganitong class incident, yung mga nagbabiral ba sa social media. Nakarating na ba, sir, sa PNP headquarters itong incident? Tama po, i-report na po natin yan sa ating national headquarters. No? Reaction ba, sir, or what? Well, yun nga, no less than the chief, commend the arresting officers, lahat po ng involved na Antipolo City Police Station na mabilisang pag-aresto ng ating suspect. Ilang taon po yung congratulations po doon sa mabilis na aksyon ng pulis. Mabalik lang po tayo, yung pong gunman dito, ilang taong gulang na po yan, PD? 28 years old. 28. Hindi ba natin siya pwedeng i-identify, PD? Ano ba pangalan niyan at anong pagkatao? Alias Ken, ang ating initially yung alias Ken. Ano bang background po niyan? Ba't siya may barel? Nag-ano siya, businessman. We find out na nasa buy and sell business. Mga trading, no, mga ganun. Siya po ba ay hinabol lang nung mag-ama? Pagkatapos after that yung kitkitan sa kalsada, yung hinabol lang nung kumbaga nagkaroon ng gitgitan, nakalampas na, imbis na palampasin, hinabol pa nung mga riders, gano'n. Yun po yung nakuha nating information at kitang-kita rin sa mga lumalabas ngayon sa mga videos sa social media. Sunod-sunod do yung putok niya, bali ilan ba yung naubos niya doon sa kanyang 9mm ito, Colonel, ano, yung baril niya? Tama po. At meron po tayong na-recover na 8 shell. So ibig sabihin yan na naka 8 putok siya. Rounds. Pinakawalan nitong shooter. Oo, mabuti na lang at walang fatal. So bali po 4 ang sugatan. Tama? Tama po, 4 po kasama mismo yung partner niya. Shooter. Opo. Pero ito po, Colonel, PD, ay bailable offense. Yung pong mga pa-file yung kaso are all bailable offenses, ano? Tama po, bailable. But of course, depende na rin po yan sa assessment ng ating korte. Pag nakuha na po, na-take cognizance na po ng ating mga korte. Okay. Thank you po, Colonel Maragon. PD Maragon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Tony at Jerry. No? At well, yun nga, may commendation sa ating mga kapulisan dito sa Tito. Ang Provincial Director ng Rizal Provincial Police Office, pinapala natin dito, Gerard Anthony, sinunyo lamang sa aking background. Ano ba yan? Saan ba yan? Saan ba yan? Dito sa kanilang provincial headquarters. Okay. Nako, nabinbin yung flag racing dahil sa iyo, Enyel. Ikaw ang may kasalanan. Hindi maitatago, nilagay ako ni Colonel sa harap eh. Stop! Sa lalawigan ng Rizal, Prince Edniel Parrosa, nag-uupla para sa DZRH. Una sa Pilipinas, sa Pilipino. Thank you, Edniel! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, direct, pompiang to, pompiang. Chityam kong chithun. 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, Marso 31, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Publiko pinaghahanda ng OCD sa pagdating ng The Big One sa Metro Manila. Pilipinas magpapadala ng humanitarian aid sa Myanmar. 4 na Pinoy ang patuloy na nawawala. COMELEC, mensahe ng COMELEC sa mga kandidato, eleksyon, huwag ituring na giyera. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may pakiusap sa mga supporter, huwag makialam sa kanyang kaso sa ICC. Piloto at estudyante patay sa plane crash sa Pangasinan. Rehabilitasyon sa EDSA isinasapinal na ng DOTR. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. This time check is brought to you by Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, magpapadala ng mahigit 100 katao ang Pilipinas sa Myanmar upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ipapadala sa Myanmar ang militar, MMDA at private sector para sa humanitarian aid. Tutulong din ang OCD sa embahada at military attaché sa Myanmar para sumaklolo sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong doon. Ay yung taga-embahada ho natin mismo at yung tinatawag nating military attaché natin sa embahada natin sa Myanmar. So yung mga kababayan natin na mga kailangan din ng tulong, dyan din po yung magiging point of contact natin sa area ng ating contingent sa Myanmar po. Si Administrator Ariel Nepomuceno. Muling pinaalalahanan ng Office of Civil Defense ang publiko na maghanda sa pinangangambahang The Big One kasunod ng pagtama ng napakalakas na lindol sa Myanmar na kumitil ng buhay ng mahigit 1,700. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, posibleng umabot sa 30,000 hanggang mahigit 50,000 ang masawi kung tatama rin ang kagayang kasing lakas na lindol sa Metro Manila. Isa sa tinukoy ni Nepomuceno na pangunahing problema ng OCD pagdating sa pagtugon sa lindol ay ang kawalan ng datos sa structural integrity ng mga gusali sa bansa. Doon sa pagtugon, handa po tayo. Pero doon sa mga struktura, palagay ko kailangan po tayong maghabol dyan. Wala pa po tayong inventaryo talaga, yung tinatawag na structural integrity audit. Napakamahal po kasi yan. Hindi naman po yan kaya ng Office of Civil Defense. Magpapatulong po tayo sa mga local government units. Simulan na po natin yan. Ang tinig ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno. Hinimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga taga-suporta na kumalma at iwasan ang pagtalakay sa legalidad ng kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa pagtitipon para sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo na naharap sa kasong Crime Against Humanity kaugnay ng drug war. Ayon kay VP Sara, gusto ng kanyang ama na ipaubaya sa mga abogado at sa korte ang kaso. Nanawagan din ito sa kanyang mga supporters na mas maiging bantayan na lamang ang nalalapit na eleksyon laban sa dayaang posibleng mangyari. Pinagsabihan ng Dutch Police sa mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon malapit sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands na manatili lang sa barricade area at huwag humarang sa pedestrian at bike lanes.
paglilinaw ng DATS Police, 500 lang ang kanilang pinayagan na magtipon sa lugar upang magpiknik at hindi para sa political rally alinsunod sa kanilang permit. Magugunitang nanawagan ng mga supporter na palayain na si Duterte sa pamamagitan ng isang prayer rally na isinagawa noong araw ng kanyang birthday. Dinaluhan ito ng mga supporter na ang iba'y galing pa sa ibang bahagi ng Europa tulad ng Norway at Germany, kasama sina Attorney Harry Roque at Senator Robin Padilla. Pina-finalize na ng Department of Transportation ang mga plano sa pagsasaayos ng traffic sa EDSA para sa nalalapit na rehabilitasyon nito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, napapanahon na upang ayusin ang EDSA na itinayo at binuo 5 dekada na ang nakalilipas. Sa pagtaya ng ahensya, posibleng abutin ng 1.5 taon bago makumpleto ang rehabilitasyon ng EDSA. Pagtiyak ni Dizon, mananatiling operational ang EDSA kahit sa 20 oras ng rehabilitasyon upang magamit pa rin ng lahat ang nasabing pangunahing daan. Aabot sa halos 30,000 mga dagdag na pasahero ang naserbisyo ng Metro Rail Transit 3 sa unang linggo ng implementasyon ng pinalawig na oras ng operasyon ng tren. Sa datos ng DOTR, nasa 2.14 million na mananakay mula March 24 hanggang 28 ang bilang ng naserbisyo ng MRT 3. Karamihan sa mga commuter ay mga manggagawa na papasok at pauwi galing trabaho. Una rito mula sa dating 9:25 ng gabi na huling biyahe sa MRT North Avenue Station ay ginawa itong hanggang 10:25. Simula ngayon ng 45 pesos maximum SRP sa imported na bigas. Kumustahin nga natin ang mga bigasan. Magkano na ba presyohan ngayon? RH15, Giselle Recaport. Coming Giselle! Ka Jerry, katingin kung sa karamihan ng mga palengke ngayong araw pa lamang magsisimulang magbenta ng 45 pesos kada kilong imported na bigas. Dito naman sa Pasay City Public Market, 3 buwan nang may ganyang kamurang butil. Ayon sa retailer na tumanggi ng umarap sa kamera noon pang entrada ng Enero, sila nagbaba ng presyo sa imported, epekto ng 15% taripa na pinasimula noong 1 taon ng pamahalaan. 18 pesos kada kilo na nila ang ibinaba ng presyo ng imported. Kung ikukumpara ang presyo ngayon mula sa hanggang 63 kada kilo, noon namang dulo ng 2024. Ang magandang balita pa para sa ating mga kababayan, may mabibili na rin na 35 pesos kada kilong local well-milled rice dito sa pamilyahan. Mahigit 1 buwan na yan tinatangkilik na kanilang mga suso. Ayos ha, 35. So yung 45 pesos na ngayon palang sisimulan na MSRP sa imported rice, eh sabi dyan ng mga tindera, ang tagal na namin yan. Ganun ba sinasabi? Tama ka, Jerry, katingin. Matatatlong buwan na. In fact, 45 pesos kada kilo yung imported nila. At mag-iisang buwan o isang buwan naman yung 35 pesos na local well-milled rice dito sa pamilyahan. Ang sabi nila, iyan daw ay yung pinaka-tinatangkilik ng kanilang mga sukay sapagkat napakamura nga, lalo na yung mga naghihigpit na sinturon. Yung ilan sa mga yan, hinahaluan na lang umano-ano ng mas mahal na butil. Bukod sa 35 pesos kada kilo, available na din sa mga consumer ang 36, 42 at 43 pesos kada kilo na local well-milled rice na mas mura naman mula sa 49 hanggang 56 pesos kada kilo noong 1 taon. Sa regular milled rice naman na butil, 46 pesos ang pinakamura kada kilo mula sa 50 pesos hanggang 53 pesos kada kilo noon namang 2024. Ito si Giselle Recaport para sa Giselle sa Pilipinas. Giselle, hinahanap ka ni Mother. Dalawang linggo na akong hinahanap. Dalawang linggo na. Belated happy birthday daw ulit. Thank you po. Magpapakita ako mamaya. Ayun. Yun na yun. Ayos. Thank you, Jerry Katingin. Balik sa inyo. Thank you, Giselle. Samantala, may mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagtatapos ng Ramadan. RH14, Let Narciso, Kamil Let! Katunying Jerry, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Sa kanyang mensahe, binigyan din ilang Pangulo na sana'y makapagbigay inspirasyon ng okasyon ngayon para mas maipaabot ng bawat isa ang pagsisilbi, pagtulong sa mga nangangailangan at matagpuan ang hinahanap na kagalakan.
Sa pamagitan anya ng pamumuhay ng may malasakit, mararamdaman kung ano ang ninanais ni Propeta Muhammad na makamit ng bawat isa, at ito ay ang buhay na may pagmamahal at pagkakasundo. Dagdag ng Pangulo, ang pagdiriwang ngayong araw ng Festival of Breaking the Fast ay isang testamento ng kagustuhang maipakalat ang pagkipagkapwa-tao, mapalakas ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya, gayon din ang pagkakaisa. Umaasa itong maipagpatuloy ang kabutihang asal ng pagseserbisyo at pananalig para mapalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bansa. Hindi rin anya dapat malimutan ang responsibilidad sa bawat isa at ang pagpapakita ng kabutihan ay magsilbing daan para sa isang komunidad na nagsasama-sama tungo sa pagsulong. Ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. 7:24 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Ang unahing balita! This time check is brought... Pamahalaan, yung nangyari sa Myanmar, mga kababayan nating, may mga kababayan tayo doon na missing. Sa Thailand din, sa Thailand. At sa Thailand. At sa mga kababayan nating ikinulong naman sa Qatar dahil sa pagrarally. Nasa linya po natin ang Department of Foreign Affairs, si Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga. Yusek, ano pong update natin? Unahin natin yung sa Myanmar, mga kababayan nating nawawala. Well, apat pa nawawala, no? Hindi pa na-locate or mukhang sana hindi po, no? Mukhang makasama sila sa isang gusali na isang condominium na bumaksak, no? O dahil sa tutol. Sa iba't ibang mga bansa nagpapadala ng mga contingent kasi yung Myanmar authorities nagsaklolo na dahil wala silang equipment, wala silang expertise dito yung paano, hindi ba, pag may lumubog na buildings, paano mag-rescue ng mga survivors. Kaya at Pilipinas magpapadala. So we hope for the best, no? Ayaw namin mag-confirm na may nasawing kababayan hanggang wala tayong confirmation kasi mga milagro pa ang pwede mangyari. Yung mga pamilya ng mga to nasa social media na at siyempre malungkot sila, despondent sila. Pero habang let's hope for the best. Gaano po ba karami ang Pilipino sa Myanmar, Yusek? Well, hindi marami, no? Mga 700 kasi siyempre, may ibang condition ngayon na Myanmar dahil sa military junta. Mga professional yan. Sa Mandalay, kung saan yung nangyari to, kung saan yung malapit yung epicenter, yung old city ng Mandalay, no? Yangon, o dating, sa Myanmar, dating Burma, may mga 150 professionals. At isa-isa silang kinokontak ng embassy. Ang problema, lahat nag-aalala sa apat. Mga teacher ito. Mga teacher. At yung unaccounted for. Sa international school. Teacher sa international school. Ito pong apat na ito, puro teacher. Puro teacher po. So wala pong, as in mula po nung isang araw, wala pong contact sa kanila, walang paramdam. Kaya tayo ay nag-aalala pare-pareho, ano? Yes, yung makamaganak na mismo yung nasa social media sabi na wala rin kanilang contact. At yung confirm na sila yung residents ng isang, at least two of them, mag-asawa, confirm na residents sa isang building na bumagsak. Nagumuho. Totally sak, no? So, pero hindi ibig sabihin na mga survivors sila, no? So, kung sila man yun, nandun. By the way, pwede ko rin-report na mamayang mamaya o bukas magpapadala tayo ng mga medical teams at mga tutulong na maghanap, no? Ng mga survivors. Mga ilan po ang contingent natin, Yusek? Nasa DND, no? At Office of Civil Defense, pero maraming up to 100 people yan. So, marami-rami. No? Tsaka maraming bansa nagpapadala. Bibigyan rin tayo ng assistance. By the way, yung hindi lang Pilipinas, siyempre nakikiramay din tayo sa mga kaibigan natin from Myanmar dahil po lagpas 1,000 na yung namatay. Ang discover na namatay mo. So, gano'n po. I mean, kasi minsan,
nahaluan ng politika dahil ang Myanmar dahil military junta, pero huwag natin pag-usapan. Anyway po, para sa mga magbibigay yung hotline number po, no? Opo. Yung mga Pilipino na may kamag-anak sa Myanmar na wala nang contact kayo, alam namin itong 4, pero baka may iba pa. Itong usual contact yung embahada. Ito yung kanilang hotline number. Sige po. +95. +95. Ang record +95. Okay. Ang number 998 tapos 521 0991. 0991. Ulitin ko po. Apo. +95 998 521 0991. Kontakin nyo, pwedeng WhatsApp, pwedeng kay ng detalye kung meron pang missing na kasi bilang para namin malaman kung nari merong Filipino na para sa amin accounted for, yung pala wala nang contact sa inyo. Ayun, so para magandaan din ang yung awa ng Diyos, yung Thailand mukhang bumabalik na sa normalcy. Originally kayo tik nung Friday pero walang injured na Filipino at yung ating ambassador doon nagbigay na rin ng mga panayam tungkol dyan, no? So wala pong missing sa Thailand? Wala pong missing at parang wala silang, hindi ko masabi kung may casualties, pero alam nyo pati sa Myanmar pati may mga government people na nasawi. May isang Ministry of Foreign Affairs na binaksakan daw ng kanyang pader sa kanyang office. So talagang matindi. Hindi, actually yun nga itatanong ko sa inyo, Yusek, kung 4 yung nawawalan, sabi niyo mga nasa 700 ng Pilipino dyan, yung po bang the rest of the 700 are all accounted for? Not every single one are accounted for kasi kinokontak pa, pero walang kumukontak sa kanila to look for them. Walang isa-isa kinokontak. Yung iba kasi nakalis na pala at saka yung Philcom din, nausap yung embassy, sabi, itong 4 lang so far ang missing. Yun. Kaya ko binigay yung number niyan, kung meron pang ibang may kamag-anak dito ng iba dyan, tawagan para malaman nila. Tama. So, mga kamag-anakan na nandito na hindi nawalang balita. Tama po. 150 ang sabi ko, 151 actually sa Mandalay. Yun ang may grabing yun ang grabing apektuhan ng lindol. Yung iba nasa Naypyidaw, yung official capital, at yung karamihan nasa Yangon, yung dating capital. Yun, same sila sa Yangon. Pero yung sa Mandalay, naku, doon na po maraming building na bumagsak. So, kung may mga kamag-anak pa, yung 150 doon, na wala nang contact, please contact us para i-check namin yung kalagayan nila. Ayan, importante po yan. At magwa-follow up po kami sa mga susunod. Dito po naman sa mga kababayan natin sa Qatar, Yusek, ilan po talaga ang nahuli o at kinulong ng mga kababayan nating nag-rally doon? Originally 20, may isang pilalaya, so 19, no? Dati 17 pero 19 pala. At tapos kausap na sila ng after 1 or 2 days nakausap na rin ng ating embahada dahil originally ayaw silang inimbestigahan pa, no? Kasi ito doon sa Qatar. At tinitingnan natin paraan na ma-dismiss na wag na kasuhan. Kasi kung wag kasuhan, bibigyan natin ng mga abogado. Problema doon, 3 years ang 3 years. Alam niyo po, nagbabala na yung embassy nung March 13 pa. Na huwag sumali political rally. Hindi dahil ayaw namin. Kundi dahil yun ang bawal talaga. Bawal. At hindi rin totoo. May nagpakalat daw na social media na magalit sa embassy dahil kami rin nagpakulong. Wala kaming kapangyarihan sa Qatar, no? At maraming tumugon, maraming ibang gusto mag-rally pero hindi na sumunod. Itong grupo lang. So, patulungan natin para mapalaya na. At tingnan natin, baka within a week, malaya na sila. Kung hindi man, ibigay abogado, wala pa sila sa kulungan, nasa police station sila. Police station. Hindi sila nakakulong. Custody, under the police custody, no? Pero hindi nakakulong. Under police custody. Hindi nakakulong. So, pero ang palusan niyan, maaaring 3 years o maaaring hindi 3 years, pero i-deport. Biro mo, sayang. Kaya sila pumunta para magtrabaho. So, mga kababayan, sunod lang, lalo sa Middle East, wala tayong sa Pilipinas. At pangalawa,
kung gusto nyo magpaiwating ng inyong paniwala pang politika, merong halala nung May. Kaya right now, registration sa abroad, registration para sa absentee voters, kontakin nyo yung embassy para mag-register kayo. Kasi yun absentee voting, yan ang paraan. Pero ano po ba report sa inyo? Ba't nila itinuloy yung kanilang pagkilos kahit na meron na kayong abiso? Okay, nung ini-interview siya, sabi na, akala na harmless talaga. Maaaring nag-gather lang sila eh. Hindi naman sila violente, di ba? Hindi naman yung nagtatapon ng mga bote, mga ganon. Nag-gathering lang. Kaso marami sila mga poster, mga placard. Ayun. Yun ang ng Qatar. Political rally na yon. Totoo ba, Yusek, na meron daw nagsabi na sinabi raw na malakas si VP Sara sa Qatari government at pwede silang magsagawa ng ganong pagtitipon? Wala nagsabi sa embassy na gano'n. Wala. Maaring internally gano'n sila magsalita, pero sa embassy wala naman. Pero hindi natin ma-monitor lahat ng pinagsasabi nila sa social media, di ba? Pero sa embassy wala nagsabi noon. Wala nagsabi na akala wala naman nagsabi gano'n. Sa 19 po na yan, ilan po ang babae? At least 5 ang babae, yung isang babae may 3 pang may children. 9 or 10 yung lalaki. So, mas marami lalaki kaysa babae. Pwede po ba na kung sakali man malakad natin ng Philippine government na iatras na lang yung kaso, wag na rin silang pauwiin? Kaya ba natin gawin yon? Mare po. We'll await for the developments. Meron naman counsel retainer yung embahada ng isang lawyer doon. So, tingnan natin magawa. Kasi siyempre, gusto rin ng Qatar yung mga trabador natin. By the way, isa pa dahil na kaya ito yung Qatar. Dahil po, karamihan ng tao sa Qatar are not Qataris. Pag nasa Qatar ka, wala ka magiging ng Qatari. Mga 80% ng tumiter o 85% foreign nationals kasama ng Pilipino. Kaya gusto i-control ng konti. Kasi kung lahat magrarally, dahil sa politika sa bansa, ang gulo-gulo na ng Qatar. Kaya, ilan lang pala sila ron. Please po, kung kaya naman nating matulungan yung nabanggit ko kanina, wag nang maikulong, ma-withdraw na yung kaso, wala naman palang danyos na nagawa, maliban sa matigas ang ulo. Baka rin pwede na manatili na rin sila, wag silang mapauwi at maipagpatuloy yung pagtatrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Yusek. Tama yun, at saka tingin ko matututo na rin mga yan, mga kababayan natin. Bukod ho dyan sa Qatar, wala na ho bang ibang lugar? Wala na ho bang ibang lugar na may mga nag-rally din na naging ganyan din ang sitwasyon? No, kasi sa Europe pwede mag-rally hindi sila inuhuli. Sa Korea, may mga nag-rally, pwede mag-rally, wag lang mag-rally tungkol sa Korean politics. Okay. Nag-rally sa harap ng embassy, pero hindi tungkol sa Korea, di ba? May impeachment din doon. Pero tungkol sa atin, pwede mga yun. May mga bansa na pumapayag naman. Ang Singapore, mahigpit naalala ko dati, nandun ako. In fact, mag-ano ka lang, mag-spread, mag-distribute ka lang ng vote for ganyan. Yes. Ayaw din ng Singapore yun, no? Yung mga papel, yung mga paraphernalia. So, dapat pala mag-ingat din, mga kababayan natin doon. Yung pinag-uusapan namin... iba umiiral. So, ganun po. Hindi, Yusek, last na lang. Hindi ba pagka umaalis yung isang Pilipino o para magtrabaho sa isang bansa, hindi ba meron kayong parang mga work o seminar, ganun, para yung pre-departure seminar. Siyempre, pero ang pinapakinggan lang yata nila diyan, yung culture, yung ganyan, yung anong kakasanayan. Siguro, alam ko din namin yung mga tungkol sa politics, pero this time i-emphasize namin yan. Opo. Mainam po siguro, talaga. Mga rally-rally, wag nyo gawin. Tsaka kung ano yung mga bawal talaga. Pero problema, pag sinabi yun, sasabihin nila, embassy, nagbawalan kami. Hindi yan, batas yan ng local government. Sa nangyari ho dyan sa Qatar, siguro magtatanda na rin. Matuto, Yusek, maraming po salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy Eid Mubarak. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye.
Yusek Eduardo de Vega, Department of Foreign Affairs. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Bo. Sino itong aktor na naging bisyo na raw ang alak? Natuyot na! At nagmukhang haggard na daw ngayon. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:43. Ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika-49 na Socio-Civic Center sa Luisiana, Laguna noong nakaraang Biyernes. Ang 50 milyong pisong pasilidad na itinayo sa Barangay San Isidro ay maaari ring magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Luisiana na kilala rin bilang Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na istruktura ay magsisilbing isang community hub at isang evacuation center sa panahon ng emergency. Ito ay mayroong comfort room sa bawat palapag, multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Binigyang din ni Luisiana Mayor Jomaper Uy Alvarez ang papel ng bagong tayong Socio-Civic Center sa pagunlad ng bayan habang naghahanda ng lokal na pamahalaan para naman sa reconstruction ng Municipal Hall. Isa sa dumalo sa inaugurasyon si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services, Eric Balcos. Si Kuya Eric. Tingnan mo nga kita mo, yan, yung bigote nagdala dyan eh. Tingnan mo. At saka ang ganda pala talaga ng building. At hinimo ko nito ang mga residente na maging responsable sa pagpapanatili ng gusali upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito at mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon ng mga residente ng Luisiana. Ang alam ko dyan, kumbachero, nakabili ng property dyan si Manny Pacquiao para gagawing parang sports complex. Mataas kasi. Maganda raw mag-training ang mga atleta dyan. Gano'n. Sa Luisiana. Kita mo, sa itsura mukhang malamig nga. Ayos. Ayos yan, ha? Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Magandang umaga pala kay Engineer RJ Panaligan ng Engineer RJ Nueva Ecija. Magandang morning at natikman mo ba yung ice cream? Yung Gino's Ice Cream. Nabuhay na pala talaga yung Gino's Ice Cream. Pinadala yan ng aking kinakapatid si Engineer RV Victorino. Engineer RV. Ayan. Masarap ba? Masarap? Oo. Talaga, yun yung mga dati ko nang nabibili. So, available na ba ulit sa market yung Gino's Ice Cream? Yes. Ayan. Tanungin natin si Commissioner Jun Lumagi. Ay, Mr. Kevin Bariga ng Harley Davidson. Pakibadi raw si May G. Ayan, birthday ba? Happy birthday, May G. At sa mga kasama natin dyan sa Harley Davidson, dyan sa EDSA. Birthday pala ngayon ni dating Budget Secretary Professor Ben Jokno. Professor, happy birthday po sa inyo. At magandang umaga sa mga taga-Caloocan. Nakita mo ba yung survey ngayon ng Caloocan? Dikit na dikit ang laban. Pukpukan pala yan, kumbachero. Grabe, ano. Meron ka ba dyan, Yuel? Nakita mo ba yan? Meron ka bang may papakita dyan? Yung survey nitong March 15 to 20. Hinihintay din yan ni Mr. Jerome Tang. Magandang morning. Tsaka si Ka Jerry Labasan. Din Jaime Ibanez. Magandang morning. Ito, doon sa mga taga-Caloocan, putputan pala laban. Ayan nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Si Along Malapitan ay ilan to? 85%. At ang pinakamalapit sumisugunda. Neck and neck. Neck and neck pala. Si dating Senador Antonio Trillanes, 10%. Mabigat ang laban. Mabigat ang laban ni dating Senador Trillanes. Ay, si Steve Dailisa ng AirAsia. Happy birthday. Ay, birthday mo ba? Wala tayong libreng aeroplano dyan. Tsaka si Benji Alejandro, Benji Liwanag. Kanina, nabati na natin si Secretary Boying Remulla. Ayun.
Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherryloom pre-painted ka na. Ay, Governor Reynante Tolentino ng Aurora, baka gusto mo nang mag-upgrade ng sasakyan. Subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas suwabing pagmamaneho. Abe, meron po itong hybrid system, may sariling baterya, nabuboost po nito ang performance na makina at fuel economy. At syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Sabi ni Secretary Art Tugade, ayos na ayos kahit marami kang bitbit. Aangat na yung tailgate. May power tailgate po ito. Alam ba ni Secretary Art kung magkano yan? Magkano? Yan ay 1,110,000 pesos. Magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. 3 minuto na lang, alas 8 na. Aba, may market, ito na, yung market inspection ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry. Andun si RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Val? Ayan, nag-iikot ho ngayon ang DA at ang DTI para sa pagsisimula nung 45 pesos maximum suggested retail price. Pero sa commercial rice to, no? Commercial rice sa QC, sa Mega Q-Mart sa QC pala nag-iikot. Pero kanina si Giselle nag-ikot na dito sa Pasay. Ayan, ano sabi ng mga tindero daw ng Pasay? Tagal na namin yan eh. 45? Ang tagal na sa 3 months na sa amin yan. Balikan natin si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Cherry at Anton, ipinangungunahan nga nitong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DTI Secretary Maria Cristina Roque. Itong joint inspection ng dalawang ahensya ng gobyerno dito sa Mega Q-Mart, dito sa Quezon City. Initially, Secretary, live po tayo with Katik and Jerry. Initially, Secretary, anong nakita ho natin na na-experience sa Q-Mart? Basically, yung stock, sumusunod sila. Yung Lempo, 380, Kasim, Piget, 350. So, sumusunod dito sa Q-Mart. Sa Galunggong naman, 160 per kilo. So, bumaba na yun dahil alam nyo naman, nakaraang buwan, maabot pa ng 280, 260. Yung manok naman 210, 190 whole, yung choice cut 210. Ayun, tama yung presyo nun. Kaya medyo masaya ako na maganda ang presyuhan dito sa Q-Mart. Last na lang, Secretary, yung pong bigas na isa dun sa main purpose ng ating joint inspection ngayon dito sa Mega Q-Mart. Kumusta po yung 45 pesos na ngayong araw na ito ipapa-implement na po natin dun sa imported rice? Well, nag-commit naman ang lahat ng stakeholders at alam naman nila na darating itong araw na to. So napaghandaan na yan. So we hope na to see na masunod yung ating 45 peso per kilo dun sa imported rice natin. Pwede bang bumaba po kaya yun, sir? Maasahan ba ng ating mga kababayan? Wag muna ngayon siguro dahil kailangan pag-isipan mabuti dahil naapektuhan yung presyo ng palay eh. So ayusin ho natin ngayon ang kailangan natin na sikasuhin yung palay at para sa mga farmers natin. Okay, maraming salamat si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture at siyempre kasama si Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Ngayon na naglilibot, galing na doon sa iba pang mga pwesto, pero ang pinakahuli ay yung presyo ng bigas, lalo na yung imported, na siyang titingnan ngayon doon sa pwesto dito mismo sa loob ng Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, Visa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Paano? Val! Happy weekend! Ay, hindi pala. Bye pala, bye. Bye! Val! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is
ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga.